Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our second reading for the day. Napanood nyo na po ba yung first reading natin na naguguluhan siya, no? Kung sino daw ba sa inyong dalawa, kung siya ba o ikaw, no? So, kung napanood nyo na po yun, please feel free to watch this second video natin for the day. Yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So, tingnan din po natin sa isang barahan natin ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Pero bago yan, gusto kong meditatean muna tong isa, no, para mas maganda yung ating magiging teka ha. Bimeditatean ko lang po siya saglit. Okay. So, pili po tayo ng 10. No? Mineditate natin siya para makita natin at magtugma siya sa isang card natin. Okay, pili po tayo ng 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin. Ano po ba ang makikita natin dito sa ating second reading of the day? Taken advantage of. Pwede po ang person mo ay somehow naabuso po yung iyong kabaitan. Why? Hindi man po yan sa material na bagay. Pwede din po kasi na alam niyang nandyan ka lang. So, parang na-take advantage yung kabaitan mo dahil alam niya na kahit na magkaroon siya ng iba, you will always end up waiting for him. No? Na mag-iintay at mag-iintay ka daw po sa pagbabalik niya. Ngayon po, nasa time na nung gulong-gulo siya, nag-iisip siya ngayon, gusto niya po this time hindi magkamali. Kung ano man po ang naging pagdidesisyon niya, ang gusto niya po is hindi magkamali, no? High level of scrutiny, maybe ikaw ay nasaktan sobra sa taong ito. Maybe siya ay nasaktan din sa iyo, nasakitan din siya sa sitwasyon niyo. Or nauna ka talaga nasaktan dahil sa sakit na binigay niya sa iyo nung magkaroon siya ng iba. Pero ngayon po kasi na nagsisink in na sa kanya, nasasaktan na din po siya. Gusto niya man pong i-avoid yung conflict sa buhay niyong dalawa ngayon. Pero to be honest, hindi niya po magawang i-avoid yung conflict sa ngayon. Talagang sumasabog po at sumabog. Nag-iisip po siya, may conflict pong nangyayari between him and the Chabilitang Palaka. Pwede po kasi na pwedeng nakikipaghamunan si Chabilitang Palaka ng hiwalayan. Pwede din po kasing nakita ni Chabilitang Palaka yung totoo niyang kulay o totoo niyang feelings, no? So yan, po talaga siya. Hiwalay.
Pero somehow, parang nakikita ko po gulong-gulo yung person nyo. Iniisip din po ng person nyo na kapag daw ba, nagdadalawang isip po siya kung kaya mo pa ba siyang pagtiwalaan ulit ng buo o talagang talaga bang maaayos pa kayo. Nagdadalawang isip po ang person mo kung kaya po pa raw po ba siyang pagtiwalaan ulit. Naging masaya po kasi kayo Naging masaya kayong dalawa, kaya ngayon nakukumpara niya po yung pagmamahal mo sa pagmamahal ni Chabelitang Palaka. Yung pag-aalaga mo sa pag-aalaga ng third party, no? Para ngayon po nakukumpare niya po kayo talagang dalawa. There's fear of suffering, takot po siyang makarma, takot po siyang mawalan, takot po siyang hindi siya takot mawalan, takot siyang magkamali kung sino talaga yung dapat niyang piliin, at takot din po siya na mamaya magkamali siya sa desisyon niya. Ang pinaka-fear niya is yung takot na mapili ang maling tao. Kaso nagawa niya na sa inong una Nung iniwanan ka po niya at pinili niya si Chabelitang Palaka, maling-mali na po. Yan gusto niya po gusto niya pong mag-isip, gusto niya po ng bagong buhay na kung saan dun siya talaga magiging masaya. Hindi daw kasi siya talaga masaya. Ngayon siya na po yung nakakaramdam ng heartbreak, suffering, and grief. Parang lahat po ng ginawa niya, nag-bounce back po lahat sa kanya. No, nag-bounce back po lahat sa kanya. There is this deception and manipulation. Naloko ka po niya dahil sa babaeng ito na ngayon po ay unti-unting nagsisinkin sa kanya at bumabalik sa kanya, at nare-realize niya po why hindi pa rin po siya makamove on sa'yo. There is punishment, may excess pride, yan pinag-uusapan din po siya ng ibang tao o kinukwento ni Chabelita siya sa ibang tao, no? At para nagyayabang pa to si Chabelitang Palaka na hindi kaya ng person mong iwanan siya. No, pero siya anytime kaya niyang iwanan yung person na to. Yung person niyo po ngayon is somehow wants to have a communication with you. Ayaw niya pong itigil yung communication. Pero for some of you na wala pang communication, gusto po ng taong itong mag-communicate sa'yo, pero hindi niya lang po magawang mag-communicate sa'yo. There's this false success, living beyond means, no? Sa totoo lang po, natatakot po ang person na to na natatakot po siya natatakot po talaga yung person nyo na somehow ay siya po yung maging reserba, no? Natatakot po siya na baka mamaya bumalik sa kanya lahat ng sakit na binigay niya sa'yo. Takot na takot siya kasi bumabalik na po. Ngayon po nagiging reality yung karma po sa kanya. At ayan na, no? Nagkamali po siya talaga. Inaamin niya naman. Nagkamali siya. Hindi maganda yung mga nagawa niya sa'yo. Pero somehow sabi niya, napagbayaran niya na or pinagbabayaran niya na sa ngayon. Ayun, no, alam niya po na nasaktan ka din niya. Heartbreak and suffering. Kaya mineditate ko talaga yung isa dahil gusto kong mag-connect sila with each other. Ayun nga po, nagko-connect sila sa isa't isa. Heartbreak, pareho pong heartbreak, no? So, ang nararamdaman po ng person nyo ngayon is really nasasaktan din po yung person nyo. Right at this very moment, nasasaktan din po ito. Pinipilit niya pong maging matatag, pinipilit niya pong lumaban, pero naguguluhan na po siya. Hindi na po niya alam ang gagawin niya. Ayan o, gulong-gulo na po siya, hindi niya na po alam ang gagawin niya. Hindi niya na po mabalanse yung nangyari, hindi na po niya mabalanse. Kailangan niya na raw mag-adapt sa pagbabago or kung ano man ang kahinatnan nito. Ngunit hindi niya po alam kung ano daw ba pwede talagang kahinatnan nito. Ngayon po siya ay nasa loss, no? Nagsa-selfie dito, loss na loss siya, and nagluluksa siya, nagigrief siya, hindi niya alam kung bakit nangyayari to sa sabog na raw ang dibdib niya. Kaya gusto niya munang umalis, gusto niya munang magpakalayo-layo, at gusto niya munang isipin na
hindi dapat nangyayari ang mga bagay na to kung siya ay nag-isip ng tama at hindi nagpadalas-dalas. Ayan po, for your last card, gustong-gusto niya po ng reflection. Gusto niya po ng wisdom and understanding para the hermit, no? Para po maisip niya po kung ano ang tamang moves, kung ano daw po ang tamang gawin sa sitwasyon niya ngayon, at ayaw na po niya na yung maging desisyon niya ay bara-bara. This time, he wants to correct kung ano man po, at kailangan daw niya ng time to heal, time to think, and time to reflect. Yan. So, nagdadalawang isip po talaga siya kung siya po ay nag-iisip ko siya kung siya po ay lalayo muna para makapag-isip-isip, at kailangan niya raw po talaga ng oras para sa sarili niya, no? Yan. So that's it for your second reading for the day today. Maraming pong salamat sa lahat sa inyo na nakikinig sa atin, and alam niyo po ba, sobrang saya ko po na sobrang saya ko po every time na nagme-message kayo na wala pa ba. Ayan, so ngayon masaya po ako na nakapagbigay na po ako sa inyo ng first and second reading for the day today. So maraming salamat po sa inyo, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. And para po sa inyo na aking mga subscribers at gusto nyo pong makasigurado kung itong energy ay sa inyo, you can message me at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. That's my official and only legit FB account, no? So yan po, no, pwede po nyo akong i-message dyan. Okay, maraming pong salamat sa inyong lahat. May God bless you all. Huwag po kayong mapapagod sa buhay. Laban lang tayo. Kapit lang tayo, because life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading po. Huwag po kayong malulungkot. I will try again my best, pero gagawin ko po mamayang gabi, magbibigay po ako ng last and final reading for the day, our third reading. Pero sana po, bago po ako maglabas, take time to watch the first and second reading. Hindi nyo pa po napapanood yung aking nilabas kahapon, so might as well panuorin nyo muna po din yung aking first and second reading of the day kahapon, no? Kasi po, pagka ganyan, nalulungkot din po ako pag hindi niyo po pinapanood yung video, and tatakbo o tatalon po kayo sa video na bago, no? So, sana po ay magkaroon tayo ng time to watch muna yung videos kahapon, and then tsaka po kayo tumalon sa video ngayon. Okay? God bless you everyone. Stay strong. Have a happy Monday. Huwag po kayong malulungkot. Magpakasaya po tayo, because God is with us. Okay? Always remember that tarot reading is just a guidance. No, it will serve as your guidance sa buhay, but always pray for God's will. Wala pong makakatalo sa power ng dasal at God's will. Okay? So, yan po ang ating po-focus, no? Magdadasal tayo. Even ako po, sa God's will pa rin po ako nakaasa. At ito pong mga tarots ay isa lamang gabay sa ating pang-araw-araw na desisyon, no? Pero kayo po ay hindi papabayaan ng ating divine universe at papabayaan ni Papa Jesus. May God bless you everyone. Have a happy Monday. Have a happy heart. I will be back for another set of reading. Bye. I love you all. God bless you.